Yes friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pangunawa sa iyong jowa. Sana all may pinaggagamitan ng pangunawa. Sana all natetest yung pasensya sa jowa. Yes friend, ikaw na may jowa o may asawa, ano ang mas mahaba? Ang iyong pasensya o kalsada ng EDSA? Ay, naku, medyo mahirap yung katanungan kasi for sure, yung pasensya mo minsan or yung PC mo para dyan sa jowa mo ay talaga namang nasasagad. Oo, diba? Talaga namang minsan ay talagang napipitik. Nakukuha niya ang rurok mo. Basta ako, sure ako, yung pasensya ko, wala akong pinaggagamitan ito. Baka gusto mo. Sayang naman, baka mapanis to, diba? Ay, nako, alam niyo mga yes friend bilang mga tao, no? Masasabi natin na iba-iba talaga yung lawak at haba ng ating pasensya, diba? At nagkakatalo yan minsan sa kung sino yung kaharap natin. Madalas, mahaba yung pasensya ng isang tao kapag hindi niya kakilala yung mga nakaharap sa kanya, or meron din naman, sige sabihin natin nakabaliktaran na kapag hindi niya kakilala yung tao, wala siyang amor, mas maiksi din yung pasensya niya para sa mga nakapaligid sa kanya. Pero kapag sa mga taong malalapit sa kanya, doon na mahaba ang pasensya niya, like sa pamilya niya, sa jowa niya, sa kung sino man, sa mga kaibigan niya, katrabaho niya. Pero meron din namang iilan na masyado nang komportable sa isa't isa, masyado nang komportable sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi na siya masyado nag-e-effort to elongate his or her patience, diba? Mabait sa ibang tao, mahaba yung pasensya, pasyensoso, pero pagdating sa mga malalapit sa kanya, ay wala. Talagang pumipitik talaga siya agad. Diba? Pero yung iba naman talagang maximum tolerance, yung iba naman kahit maliit na bagay, mabilis bumigay. Hindi natin maintindihan kasi nga iba-iba tayo ng kinaiinisan, iba-iba tayo ng kinapipikunan, iba-iba tayo ng pinanggagalingan ng panggagalaiti. Well, that's our nature, no? That's the way we were made. At yun yung kailangan nating i-acknowledge at maintindihan na tayong mga tao ay iba-iba ang haba ng PC. Hindi lahat kasing haba ng EDSA. Yung iba kasing liit lang ng turon, gano'n. Ang sinturon, gano'n lang kaikse, diba? So, kailangan din nating magbigay pasensya para sa mga taong maiiksi ang pasensya. For as long as they are harmless, for as long as hindi naman sila sobrang nakakapikon na, diba? To the point na hindi naman nasasagad din yung pasensya mo, umunawa ka lang ng umunawa. And trust me, mas magiging harmonious yung relationship mo sa kanya. Diba? Kasi nga, iba-iba tayo ng haba at iksi ng PC. So, ano magagawa natin? So ikaw ba, yes friend? Alam mo ba kung kailan sasagarin yung jowa mo? Yan ang tanong ko sa'yo. Alam mo ba kung kailan siya masasagad? Kung kailan maaabot ang kanyang... Ano yun? Hindi yung galit. Diba kasi minsan tayo, well, wala akong jowa, pero si Bibi Bibo single, pero kayo, diba? Malalaman nyo kapag yung jowa nyo ay napipikon na to, ay naiinis to, ay ayaw niya yan, magagalit siya niyan. Diba? Kabisado mo dapat yan. So alam mo kung paano siya i-handle. Alam mo kung paano mo siya dapat ititreat. Ititreat? Aso yan. Diba? Kasi ikaw yung malapit sa kanya, ikaw yung nakakakilala sa kanya ng lubos. Yung iba naman kasi, kahit na alam na nilang magagalitin yung jowa nila, alam na nila kung ano yung mga kakainisan or ikinagagalit ng partner nila, yung ba yung ginagawa nila? Diba? Parang mga tanga din basic. Diba? Yung talagang sinusubok mo pa, tinatry mo pa kung tingnan mo ako magagalit pa rin siya kapag ginawa ko tong ganto ganyan. Diba?
Dapat hindi. Especially kapag gabi na, huwag niyo ginagalit yung jowa ninyo pag gabi na. Kasi pag nagalit yan, ay, sinasabi ko sa'yo, maririnig yan ng kapitbahay, chismis yan. Diba? Maririnig yung away. Ay, si ano ganto ganyan, nag-away sila kagabi. Tapos narinig ko, pinag-aaway nila kung sino doon hindi naglaban ng basang panty. Charot. Diba? So, going back, dapat alam mo as a partner kung nasaan yung kiliti niya. Alam mo kung paano siya mapapaamo kapag nagalit mo siya nang hindi sinasadya. Kasi kung sinasadya mo yan, tapos aamu-amuhin mo siya, anong ginagawa mo? Trippings ka. Diba? Pinikon mo lang yung jowa mo, tapos nagmukha ka pang tanga, kakapakaawa, napatawarin ka. Diba? So, ayusin natin, galingan natin as a partner. Diba? Kasi alam mo naman pala yung kakagalit niya, alam mo naman pala yung umuubos ng pasensya niya, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Wala. Sa bagay, kung ikaw na naman yung taga-suyo sa relasyon, kung ikaw naman talaga yung magaling kumunawa, di go, gawin mo nang gawin yan. Diba? Pero kung ma-pride ka rin, tapos lagi mo pa siya ginagalit, maghiwalay na lang kayo. Oo. Kasi wala nang kwenta yung relasyon yung pag ganyan kayo ng ganyan. Kaya alam nyo, mabilib ako sa mga tao na kahit 1 litro yung toyo sa ulo ng jowa nila, nagagawa pa rin nila magpakumbaba. Diba? Yung kahit pumitik yung jowa nila sa walang kapararaka na dahilan, sila pa rin yung nakakaunawa. Sila pa rin yung humihingi ng pasensya. Sila pa rin yung umiintindi. Well, siguro ganoon talaga kapag nagmamahal ka. Mas naiintindihan mo siya, mas natututo kang mag-adjust, mas nasasanay ka sa flaws ng partner mo, mas nauunawaan mo na ganoon talaga yung behavior niya. Aware ka na ganyan lang talaga yung ugaling meron siya. Pero alam na alam mo rin na mahal ka niya at alam na alam mo rin kung paano mo siya susuyuin. Oh, sana all sinusuyo. Diba? Kasi naranasan ko yung time na nagtampo ko, nagalit siya. Oo, nakipagkompetensya siya. Galit ako, galit din siya. Ano na? Paano na to? Sino magsasorry sa ating dalawa? Yung kapitbahay natin. Siya na lang mahihingi ng tawad para sa away natin. Diba? So, mahirap yun. Diba? Yun, nakikipagtaasan ka ng kilay sa partner mo na uuwi sa paghihiwalay yan. Kaya delikado yung mga ganyan. Kaya lesson yun para sa isang relasyon. Kailangan talaga balance. Sabi nga nila, opposite attracts. Kumbaga, kapag galit siya, huminahon ka. Kapag kakabig siya, dapat tutulak ka. Ganon, no? Sabi nga sa kanta, pag ikay nasa ibaba, ako ay nasa itaas. Sa tuwing ikaw ay darating, ako ay lalabas. Huwag ka masyadong marahas. Ano daw? Diba, may mga pagkakataon talaga na para mas maging maayos at smooth yung takbo ng relasyon ninyo, ay dapat magkasalungat kayo. Diba? Black and white, coffee and milk, sugar and salt, sushi. Gutom yan. Susi siya, padlock ka, posporo ka, kandila siya, loyal siya, may kabit ka, gano'n. Mali. Ay, nako, so bottom line, sa isang relasyon, tandaan mo na ang partner mo ay hindi mo kaaway. Partner, kakambi, kasangga, kasama. Diba? Huwag ka laging mapanghamon. Kahit nakakainis, kahit nakakagalit yung pag-uugali at asta niya, kailangan mo huminahon. Wow, coming from me. Coming from me na ma-exceed na pasensya. O diba? Isipin mo na lang, nagmahal ka ng utak grade 1 yan. Bawal patulan. Kasi bata pa. Bata pa mag-isip. Ay, nako. At the end of everything, yes, friend. Kayong dalawa lang yan sa relasyon. Kayo lang ang magkakampi. Kayo lang ang partners in crime. So as much as possible, treat each other nicely. Diba? Your feelings are valid, but also your behavior matters. Gets mo? O, diba? Wala lang akong pasensya para ipaliwanag pa yun sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Wala ka naman jowa. Wala ka naman jowa. Tinapos-tapos mo pa yung mga sinabi ko. Kahit hirap na ako magsalita dito. Maraming ilong ko. Na para bang maa-apply mo yung lahat ng pinaya ko sa'yo. Ay, nako. Well, anyways, mga yes, friend. Mahaba man ang pasensya ko, pero yung sipon sa ilong ko, mahaba na rin yung tulo. Kadiri.
Sino pa rin kay Joshua, nakakainis. Ay nako, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas mga yes pre, 9 PM to 12 midnight. Makakapiling niyo pong muli si DJ B-Boy Bibo para sa ating programang BB Time. Nakapiling niyo po ako, ang DJ na mabilis bumayo. Ako po ang bibig niyo sa radyo muli. Ako po si DJ B-Boy Bibo mula sa 101.1 Yes FM Solid. Good night, Bibi. Hindi ako makamuamua kasi walang lumalabas na M sa ano. Kasi ginababay na. O, oras natin 11:41 na, matulog ka na.